Hi, Kuya! Hi, Kuya. Kayo po si Angelito? Naalala niyo pa po ako? Ako po si Cara. Kayo po. Naalala niyo pa po ako? Medyo sa boom na boom. Tayo po yung... May anak po kayong baby pa noon eh. Opo. Malaki na ang ipinagbago ni Angelito mula nang una ko siyang makilala 20 taon na ang nakalilipas. Masaya ako sa muli naming pagkikita. Pero matapos kong marinig ang kanyang kwento, nabalot ako ng lungkot at pagsisisi. Pagkatapos palang umere ng aking report noong 1997, tuluyan nang nagbago ang buhay ni Angelito. Yung pong naka-wheelchair kung po yata ni Gloria po noon. Sa DSWD. Opo. Ngayon nung nagreklamo po ito isang media yata yung pong naka-wheelchair. Disability. Disabled din. Sabi po sa akin, Napanood niya sa TV. napanood daw nila sa TV na mga katulad namin na nilalabas. Sir, wala naman po kami Alam na ibang trabaho. Ito na po yung buhay namin. Nung araw ng Pasko, makaabang na lang po yung mga DSWD. Huli na ako. Hindi na ako bumalik. Pasensya. Sorry po. Hindi ko naman po akalain na mauuwi doon sa mawawalan kayo ng trabaho pagkatapos po nung... Nang ipasara ng gobyerno ang kanilang peryahan, iniwan si Angelito ng kanyang asawa at solo niyang pinalaki ang kanilang 6 na anak. Kasi ano kami buong kami. Ang batang idinuduya ni Angelito noon sa kanyang sideshow, ito na ngayon, si Jason na siyang naging katuwang ni Angelito sa paghahanap buhay. Kalaunan, siya pa mismo ang naging announcer ng kanyang ama. Ano bang show niya? Pinaglihi sa Penguin po. Pag ginagawa mo yon yung nag-a-announce ka, tapos sinasabi mo, sinasabi mo na siya, ito yung taong pinaliri sa Penguin. Anong nararamdaman mo? Okay naman po kasi hanap buhay po eh. Nung tagal-tagal po, sinasama ko lang ako ni Papa. Hindi na po ako sumama. Tama na pa ako. Bakit? Hindi na tayo sa bahay. Mahirap po kasi. Tapos uuwi po kami galing Maynila. Oo. Biyahe po. Aray ko pa 2 bitbit. Bitbit ko pa si Papa. So pinapasan mo si Papa mo? Opo, sa likod ko po. Kwento ni Jason, lumibot daw sila sa iba't ibang probinsya para kumita ng pera. Putol man ang mga kamay at paa, hindi tumigil sa pagtatrabaho si Angelito para lang mapag-aral ang kanyang mga anak. Halo-halong emosyon ang aking naramdaman sa muli naming pagtatagpo ni Angelito. Sa isang banda, sinisisi ko ang aking sarili dahil naging daan ang aking report para masara ang perya at mawalan sila ng trabaho. Pero alam ko ring mali ang pagpiestahan at pagtawanan ang mga tulad nilang may taglay na kondisyon. Kaya masaya na rin ako na sa wakas, malaya na si Angelito sa kanyang kwadradong kulungan. So gusto niyo po bang bumalik pa ang peryahan? Ayoko na po. Bakit po? Hihirapan na po ako sa perya. Yung hirap po na masarap. Ayoko na po. Kung magkakaroon po ako ng sariling hanap buhay, dito na lang po sa bahay. Sa labas ng perya, nakita ko ang tunay na Angelito, isang mapagmahal na ama, masipag at mapursiging nilalang na dapat hangaan. Sa lahat, gabi ng Sabado, mga grocery item at stand pan ang inyong dapat. Magaling ang sahod ng laban, walang bayan, kahit anipay, dating palapong kadabahan sa libreng karban. Tulad ng maraming bata noon, sabik na sabik din ako sa tuwing dumarating ang perya sa aming bayan. Hilig ko ang sumakay sa mga rides, sumali sa mga palaro,
at manood ng mga kakaibang palabas. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ring lumipas ang kinang ng karnabal. Malungkot sa isang banda. Pero matapos kong malaman ang malungkot na kwento ni na Angelito, Rodney at Zurica, naisip ko, baka tama nga lang na tumigil na ang ganitong mga palabas. Hindi ko alam kung nasaan na si Rodney ngayon. Dasal ko, sana nakahanap na siya ng pamilya na tunay na magmamahal sa kanya. Hindi ko alam kung nasaan na si Zurica, pero sana tuluyan na siyang nakalaya sa kanyang bakal na hawla. Malungkot ako na nawalan ng trabaho ang mapursiging si Angelito. Pero aanhin mo naman ang kinang ng salapi kung gabi-gabing pinagtatawanan at pinagpipiestahan ang iyong kapansanan. Ang mga freak show ng perya ay bunga ng ating baluktot na pag-iisip sa mga taong kaiba o di natin kauri. Panahon na marahil na lumaya tayo sa lumang pag-iisip at tanggapin na ang ating pagkakaiba-iba ng itsura ay isang katangian na di dapat pinagtatawanan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.